ng luha ang sangka-armihan, no? Pati ang langit dito sa Korea dahil nag-uulan. Kahapon at ngayon dahil officially ay on hiatus. Wow, hiatus. Ibig sabihin simula po ngayon ay pansamantalang magpapaalam muna ang pinakamalaking K-pop group na BTS, no, mula sa entertainment scene para tuparin ang kanilang mandatory military duty. Pero hindi lang po ang mga armies ang nalulungkot, kundi pati din ang ilang mga politiko at mga economic managers ng Korea dahil sa ng BTS hiatus sa ekonomiya ng bansa. So sa pag-aaral ng Hyundai Research Institute, no, aabot daw sa $32.6 billion or nasa mga 1.8 trillion pesos. Trillion pesos. Trillion with a capital T. 1.8 trillion pesos na daw ang na-contribute ng BTS sa Korean economy, no, sa loob ng 10 taon mula nang officially ay i-launch ang grupo noong 2013. Taon-taon din daw ay aabot sa $1.1 billion or nasa 61 billion pesos ang nako-contribute ng grupo sa consumer goods export ng bansa. Grabe, taon-taon. But wait, there's more. Sabi din sa mga pag-aaral ay isa sa kada 13 turista sa Korea ay bumisita dito dahil na-impluwensyahan ng BTS. Ayon din sa mga studies, no, nasa 0.5 to 1% daw ng Korean economy kada taon ay nagmumula sa BTS. So parang katumbas to ng contribution ng 26 na medium-sized companies. So ito pa lang yung mga BTS effect na kayang sukatin, no. Wala pa dyan ang immeasurable at indirect impact, ika nga, tulad ng effect sa interest ng mga tao tungkol sa Korea. Yung mga nahilig sa BTS na ngayon ay nahilig na din sa ibang K-pop music. Yung mga nag-aaral ngayon ng Korean language sa mga bansa nila. 30 years ago, di ba? Sinong mag-aaral ng Korean language sa Pinas, for example? Pero ngayon, maraming eskwela na sa atin ang nag-o-offer ng Korean language course and even sa ibang mga universities sa UK, US at iba pang bansa. At lahat nga ito ay indirectly ina-attribute sa lakas ng BTS and of course, ng iba pang Korean celebrities. So, itong pagpasok ng BTS sa military ay hindi isang maliit na usapin dito sa Korea. Kaya nga sa loob ng ilang taon, no, before 2023, di ba, ay maraming politiko na ang nagsulong na bigyan sana ng exemption sa military duty ang 7 miyembro ng BTS dahil sa panghihinayang nila sa economic losses mula sa grupo. Pero normally, no, ang binibigyan lang ng exemption ay yung mga athletes na nanalo sa Olympic o yung mga artists na naparangalan sa international competitions. So meron silang guideline na sinusunod dyan and unfortunately, hindi pasok doon ang mga parangal na nakuha ng BTS sa Billboard, sa American Music Awards at iba pa. And after lumabas sa isang survey last year na nasa 36% ng mga na-survey ay nagsabing unfair naman daw na hindi magsilbi sa military ang grupo, doon na nagpasya ang BTS at sinabi ni Jin mismo, si Jin ang pinakamatandang member ng grupo, na sa tingin niya ay dapat lang talaga silang manilbihan sa military dahil responsibilidad nila ito. Nakakabilib actually, no? Kasi not even once na may pronouncement ng BTS o ang management nila na hiniling nilang bigyan sila ng exemption. So for the record, never pong nag-request ng exemption ng BTS sa kabila ng kanilang stardom. Kaya, salute sa kanila. For context muna, no, para dun sa mga hindi nakakaalam, South Korea is still technically at war with North Korea. Meron lang silang armistice na tinatawag o kasunduang pansamantalang tumigil muna sa giyera. Pero hindi pa tapos ang Korean War na nagsimula noong 1950 dahil wala pang napipirmahang peace agreement sa pagitan ng dalawang Korea. Kaya dahil dyan, lahat ng able-bodied Korean men, mga lalaking walang kapansanan, no, na nasa edad 18 to 28, ay dapat manilbihan sa Korean military sa loob ng 18 to 21 months, depende sa magiging assignment. So pinakaunang pumasok si Jin last December 2022, sumunod si J-Hope noong April, and then si Suga nitong September, and yung remaining na 4 members na sina RM, V, Jungkook at Jimin,
December nga. Pinakahuling lalabas sa military duty si Suga sa June 2025 dahil sa civil service siya napunta. Hindi siya napunta sa military dahil sa kanyang shoulder injury. So walang excuse, no? Kahit may injury, kailangang manilbihan. Kaya naman, sadly, both for the Korean economic managers at sa ating mga BTS armies, no? Around June 2023 pa ulit natin masisilayan ng kumpleto ang biggest at best-selling at most profitable na K-pop group of all time na BTS.